of all people, of all institutions, kayo, dyan sa Malacanang, dyan sa executive, ano yan sa legislative, kayo ang walang karapatang magsalita ng due process. Bakit? Eh kayong number one ang lumalabag sa due process. Ang sabi ni Aling Clara, kailangan daw masunod ang due process. Napatawa mo naman ako eh. Of all people, of all institutions, kayo, dyan sa Malacanang, dyan sa executive, ano yan sa legislative, kayo ang walang karapatang magsalita ng due process. Bakit? Eh kayong number one ang lumalabag sa due process. Okay, isa-isay natin. Tatlo lang bibigyan ko ng halimbawa. Number one, violation of due process. Anong ginawa ng Malacanang kay Presidente Duterte? O hindi ba nilabag? Hindi binigyan ng due process? Yung kanyang pag-aaresto, walang due process. Dapat sa ilalim ng ating batas, sa batas din ng Rome Statute ng lumikha ng International Criminal Court, kailangan dumaan sa hukumang lokal. Hindi nyo pinadaan, inaresto nyo, dinitinin nyo, isinuko sa isang foreign institution o foreign court. That's a violation of due process. Hindi lang a violation of due process. It's even a surrender of one's sovereignty. Paulit-ulit na natin pinapaliwanag. Oh. Anong ginawa ninyo kay Inday Sara, kay Pipi Sara? Hindi ba nilalabag nyo due process niya? File kayo ng impeachment. O, hindi ba? Ano sabi ng Korte Suprema? Nilabag nyo ang due process. Pinawalang visa ang impeachment. O. Number 3, anong ginawa nyo kay Kibuloy? O, hindi ba? Nilabag nyo rin ang karapatan ni Pastor Kibuloy at ng kanyang KOJC. Sinalakay nyo. Just because merong warrant of... hindi nga, warrant of arrest. Hindi search warrant. Warrant of arrest lamang sa isang tao. Nagpadala kayo ng 3,000. Ginulo nyo. Sinira nyo. Ang mga gamit doon, tinakot yung mga tao. May namatay pa nga isa. Anong tao, hindi ba? That's a violation of due process. Marami kayong paglabag kung isa-isay natin. Kulang ang isang araw para isa-isay natin. Kaya stop talking about due process. You have no business speaking of due process when you're the ones violating it.